Ito na yung first ever FI from Motostar. Yan. So this year lang siya lumabas, 2023. Yan. And then ngayon dito pa lang siya available, sa Luzon pa lang siya available. Ayan. So ano nga bang may kita natin dito kay kay 150 FI. Yan. So samahan niyo ako. Una natin silipin, ito ang harap niya. So, ano nga ba makikita natin dito? Yan, so una pa lang bubungan sa atin, meron siyang windshield. Although hindi siya kataasan, pero I think this is enough para na rin sa atin, mag-protect. Like for example sa mga hangin, so pag ganun yung niya, hindi didiretso sa katawan natin. Kasi once na yung hangin diretso sa katawan natin, may tendency na parang dadalhin niya tayo. Like for example, bigla tayong liliko. And then, ito. Yan. So, bago pa lang lahat, ito palang pinapakita ko ngayon. Ang kulay niya is white. With match ng glossy white, glossy black, and then, ito may touch siya na parang matte na glossy. Yun. So, sunod naman natin. Ayan. So, maganda rin ginamit nito. Allen bolts na rin ginamit. So, meron siyang 1, 2, 3, 4 na bolts. Ayan. So, and then meron tayong sticker dito na hindi naman siya hindi naman siya premium na premium. So, may choice tayo tanggalin niya. Madali lang tanggalin. And then palitan na lang natin ng prefer natin na sticker. Ayan. And then sunod naman dito. So, may kita natin yung headlight niya dito. Ayan. So, yung headlight niya, naka na to, full LED. Yan. And then, may sariling switch to na to. So, may choice kang patayin to, itong headlight niya. And then, itong DRL niya, may choice ka rin kung nagtitipid ka ng kuryente. Pero sa headlight, may mandate na rin kasi na dapat naka-on lagi, always on ng headlight. Yan. Siguro kung dito lang naman, for example, sa city nyo lang, so, pwede mong patayin. Yan. Ganda ng DRL niya. Yan. So, alam niyo na siguro yung pwede niya maging kahawig pa dito sa DRL. Para siyang yung BMW 1000RR, ganun. Yan. So, yung headlight niya, low beam niya dito yan. And then sa high beam naman niya, yan. Pag high beam natin, dito yan iilaw. Yan, kabilaan. So, malinaw talaga siya pag gabi. So, kung napanood nyo yung mga vlog ko dati, ayan. Dun, tingnan nyo na lang dun. And then, dito naman tayo. Yan. So, yung ginamit din na dito. And malaki rin yung niya, yung front fender niya, malawak din. So, enough na to protect itong natin, engine natin. Para hindi masyadong matalsikan ng putek. Enough na yan. Yan. So, dito tayo sa size ng gulong niya. Ay, ito pala, highlight natin to. Ang ganda ng the finish dito. Parang, pakinggan mo. Tumutunog pa yan. And then, dito sa may, gulong niya, yung size na itong gulong niya, 130 by 60 by 13. Yeah, so 13 yung mags niya. Yan. And then yung gulong nito, brand netong gulong is Yuanqing. So, China yan. Yan. Tsaka kakaiba yung mags niya. Ang galing. So, yung tsura niya. And then meron tayo yung ditong display na medyo malaki na rin. Enough to provide powerful braking. Yan. System, ayan. And then itong nakikita nyo tong parang hindi po yan ABS yung iba kasi napagkakamalan tong ABS, hindi po ABS yan, speed sensor po yan. And then meron tayong ditong single pot caliper na medyo malaki na rin, enough to mag-provide ng powerful brake. Yun. And then
yung suspension nito sa harap, yung regular lang na nakikita natin. Hindi siya upside down ano, fork, ganon. And then, ito, may butas siya dito. Yan, may butas po yan dito. And then, dito sa may taas, medyo mataas din para protektahan yung mga electrical parts natin. And then, share ko rin pala, meron po tong oil cooler. O, hindi po siya liquid cooled, oil cooler po siya, pero almost the same na rin siya. So, nakakatulong siya palamigin yung makina natin. Yan. So, nandito po siya sa likod na, so, kailangan siyang baklasin to para makita nyo. Madali naman siyang tanggalin. Ito no. Yan. So, sa next na vlog natin, papakita natin yan. Ano pa ba? So, dito naman tayo sa may gilid. Yan. Sa gilid niya, yan o. Para talagang alam niya na anong maxi scoot yun. Alam niya na kung anong kaparehas. And then, sa floorboard niya, enough na para mailagay natin yung paa natin dito. For me, enough na sa akin to malawak na rin. Comfortable na rin ako. Komportable na rin akong yung pagkalapat ng paa ko. So, meron ditong straight lang, lapat lang, and then meron ditong cruise type. Yan. And then, meron pala tayong mga decals na ng konti lang naman, minimalist, para naman hindi over yung sticker na ito. Ayan. May maliit, merong malaki. Yan. So, pwede natin patanggalan yan and then, remedyoan na lang natin yung magiging bakat niya. For sure, meron yan bakat, may iwan yan. And then, meron siya dito parang drill, stig. Yan. And then, foot peg niya, foot peg niya, mahaba rin yung foot peg niya. Enough na rin siya para, paglapatan ng paa ng angkas natin. Ayan, kung titingnan nyo, ayan. So, ayan. Hindi naman siya bitin. Ayan, malapat na rin siya. And then, side stand, makapal na rin ginamit na bakal. Ayan, makapal din. Wala po itong, side stand kill switch. Yung kill switch niya, ipapakita natin mamaya. Yun. And then, naman tayo sa panggilid niya. Yun, diretso na tayo. Diretso na tayo. Wala tayo patumpik-tumpik pa. Yun, so, dito, laki ng niya, airbox niya. So, I think parang kasize niya yung NMAX ata. Kasize niya yung parang NMAX. And then, ito yung sa CVT niya. Itong CVT niya, kung tatanggalin nyo, cover lang to cover lang yan. And then yung mga ginamit na bolts, dito sa part ng airbox, regular screw type. And then dito sa may cover ng airbox, yung panggilid, meron siyang Allen type. And then, ayun, Allen nga yung ginamit dito. Yan. And then, hindi pa rin nawawala, syempre, yung pangmalakas ang kickstart ni Motorstar. Yan. So, this is very helpful in case of emergency. Like, for example, bigla tayo madiskargahan ng battery, which is, ayaw natin mangyari yon. Pero, si Motorstar nag-provide pa rin ng alternative, which is kickstart. Yan. Yun. And then, meron tayong dual shock. Yung dual shock na ito, ayan. So, regular dual shock. Pakapal na rin naman yung spring niya. Enough na para magbigay sa atin ng tamang bounce o play. Basta may angkas ka, magandang play na ito. Ayan. And then, sa gulong na ito sa likod, ang size na ito kaparesan sa harap, which is 130 by 60 by 13. Yan. So, same lang naman ang brand ginamit dito. Yuan Xing. So, update ko lang kayo. Nagpalit na nga pala ako. Pinakita ko na rin yan sa previous vlog ko. So, yung pinalit ko kasi dito is Safeway 120 by 70 13. Yan. So, pinataas ko lang siya. Yan. So, sa rear fender natin, malawak na rin, enough na rin to protect sa angkas natin yung mga talsik-talsik. Malapad siya. Parang
sakto lang siya nitong gulong natin, lapad niya. So enough na to protect yung OBR natin sa mga putek. Yan. Yan. And then yung muffler natin. So para talagang yung sa branded yung design nito, astig. Pati itong sa tip nyo. Yan. And then swing arm natin. Maganda, glossy black. And then ito, nagmumukha siyang may nagmumukha siyang liquid cool dahil sa design niya. Pero air cool po to. Pero maganda dito kay 150 Fi, dual siya cooling system. Air tsaka oil cooled, 'di ba? Saan ka pa? Yan, foot peg, ganun din. Ganda, may clicking. And then dito rin may emblem ng Easy Ride 150 Fi. So, dito naman tayo sa gas tank. Yan. So, gas tank niya, ang capacity pala nito, yung sa 150Q kasi is 6.6. Pero itong FI version, ang capacity niya is 12 liters po. Yes, tama kayo na narinig, 12 liters. Yan. So, maganda rin naman. Wala na yung issue like sa 150N na pinapasok. Para sa akin wala kasi hindi pa siya pinapasok talaga yung sa ano. May pumapasok man pero normal lang pag malakas ang ulan, pero meron naman siyang salaan. Pakita natin. Yan. Meron siyang butas dito para lusutan ng tubig. Yan. So, ugaliin na lang natin na punasan to lagi. Meron ditong butas Yan. So, dito naman tayo sa panel gauge niya. Yan. So, upo muna tayo. Yan. So, sa panel gauge niya, may kita natin. Yan. So, inverted yung nga pala yung nito, yung panel gauge niya. So, colored yung details niya and then yung background niya black. Yan. So, may kita natin, meron dito ang fuel gauge, orasan, and then yung, ano ba tawag dito? Yung, kung ano yung, gaano kakabilis. Speed, Nalimutan kang tawag. And then, meron siyang odo. Yung sa odo niya, meron tayong trip 1 lang. Yan. So, unlike sa, 150cl natin, dalawa yung trip niya, meron siyang trip A, trip B. So, dalawa yung pwede mong halimbawa, 2 beses ka magko-compute. So, pwede yun. Pag-compare mo, ito kasi isa lang. Isa lang siya. Yan. Then, yung RPM niya. Yan. And then, dito, switches. So, sa switches niya, napansin ko naman, hindi naman siya mukhang mumurahin. Mukhang premium pa rin naman. Except dito sa may left signal. Kasi kitang-kita yung niya dito sa may bakal niya. Mas maganda sana kung nakatago to yung parang bakal niya. Yan. Pero wala namang problema yan. Hindi yan pati ba naman yung gagawin natin issue. Hindi yan issue guys. Ka-ER 150 Fi. Yan. Yung sa may busina niya. Yan. Tingnan natin busina. Yan. Maganda na rin naman yung busina niya. Ayun And then sa niya, indicator, ayan. Pag nag-high ka, meron siya dito. Lalabas na naka-high. Ayan. And then meron tayo passing light. Pag magpa-passing light ka, iilaw tong parang niya. So, indication niya na gumagana yung passing light natin. Kaya makita nyo. Yan. And then, push start. And then, switch ng headlight. Ayan, may option ka. Ito, pag gusto mo lang yung DRL paanda rin, pag dito nakatapat. Pero pag all out na patay yung mo, yan. Kita nyo, mamamatay din tong natin, mga halo light, gano'n. Yan. So, paanda rin naman natin. And then, dito, meron siyang pocket na meron siyang lock. Maganda na rin naman, hindi na rin naman natatanggal. Sa experience ko, hindi siya natatanggal kahit high speed Kasi tumakbo na rin to ng 97. Siguro napansin, nag 97 pa na siya. And then, hindi naman siya natanggal.
Diba? And then, enough na para makapaglagay ng mga gamit. Like for example, I think kasya dito mga 4 na cellphone. Kasya dito. Yan, kasya 4 na cellphone dito or 3, ganun. And then, meron siya dito. Yan. So, additional. Pwede ka maglagay dito ng water, bottle water. Pwede mo rin na mailagay cellphone mo dito. Yun. So, and then yung salamin na ginamit dito, regular type lang. Regular type lang. Enough na rin para makita natin yung sa likuran natin. Sa brake niya, malambot naman. Itong left, and then sa right. And then, let's proceed sa underseat. Let's check the underseat. Kung malawak ba siya. Oh, mali tayo na nabuksan. Yun. Yan. So, hindi po kasya dito yung half face, full face. Ang kasya dito I think is yung nutshell type. Kasya dito. Yan. Pero marami ka pa rin may ilalagay na gamit dito in fairness. And then, yung foam pala nito, yan, ganito. Maganda yung foam nito, malambot na rin yung foam na ginamit dito Pinabawasan ko lang dun sa pillion side niya. Pero makapal to. Yan. And then, itong niya, grab bar niya, ang stock grab bar nito, maganda, glossy. Glossy yung stock grab bar nito. Yan. And then, bumili na lang ako ng pang NMAX version 2 na top bracket, tapak bracket. Yan. Yun. So, yung CC neto, so 150 po to. Not totally 150, siguro nasa 149 something ganon. Yan. So, ayan na guys. So, ito nga pala si 150 Fi. Yan. Yan si 150 Fi. Yan, 'di ba? Napakaangas, 'di ba? Kung titingnan niyo. Maangas. Yan. Yan. So, ikutan natin. Diba? Para ka talaga naka-NMAX na rin pag na-drive mo yan. Sabi na rin ng mga papanood natin na ibang vlog, para ka talaga naka-NMAX na rin pag minaneho mo to. Yan. And then, oo nga pala. So, sa mga hindi nakakaalam, ito nga palang 150 Fi. Pag nakita nyo sa ibang vlog, ang version nito sa ibang bansa is QMAX 155. So, pag nakita nyo, parehas na parehas siya. Yeah. So, hindi ko lang sure kung ano yon or kung liquid cool yung version nila doon sa ibang bansa. Pero dito kasi oil cooled tsaka air cooled, 'di ba? Sangka pa. Ayun lang, so dito na natin tatapusin yung review natin kay 150 Fi. Ayun lang. Oops. Yeah. Dito na natin tatapusin.